Isang silid, malawak, malamig, at walang laman. Sa gitna, nakaupo ka, hawak ang iyong telepono. Ito ay madilim at tahimik. Isang screen na hindi umiilaw. Naghihintay ka. Hindi sa isang mensahe. Naghihintay ka ng isang senyales. Isang patunay na mahalaga ka pa. Ngunit ang katahimikan na sumasagot sa iyo ay hindi lamang kawalan ng tunog. Ito ay isang presensya, isang pader na yelo na itinayo niya. Ang bawat segundong lumilipas ay isang patak ng lason sa iyong isipan. Nagtatanong ka, saan ako nagkamali? Hindi ba ako sapat? Ito ang simula ng isang psikolohikal na pagbagsak. At ang ugat nito ay isang takot na mas malalim pa sa pag-iwan. Ito ang takot sa pagiging hindi mahalaga. Ang takot na mapagtanto na ang mundo niya ay umiikot ng perpekto, kahit wala ka. Ito ang pinakamalalim na psikolohikal na takot niya. Ang lalaking hindi natatakot na mawala siya. Unawain natin ito. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Sa maraming relasyon, mayroong isang hindi nakikitang sayaw, isang palitan ng kontrol. Kailangan mo ako. Hindi kita iiwan. Ang kanyang halaga ay nakatali sa kung gaano siya kailangan. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa kakayahan niyang maging sentro ng mundo ng isang tao. Ito ang laro. At sa larong ito, sanay siyang manalo. Ngunit paano kung ang isang manlalaro ay ayaw sumali? Paano kung hindi niya alam ang mga patakaran? O mas malala, alam niya ngunit pinipiling huwag pansinin. Ang lalaking hindi natatakot na mawala ka ay hindi naglalaro ng iyong laro. Siya ay naglalaro ng sarili niya. Ang kanyang katahimikan ay hindi parusa. Ito ay kapayapaan. Ang kanyang distansya ay hindi pagtanggi. Ito ay pag-iingat sa sarili. Hindi niya kailangan ng kaguluhan para maramdamang buhay siya. Hindi niya kailangan ng drama para patunayan ang pag-ibig. At ito, para sa kanya ay nakakatakot. Dahil binabasag nito ang kanyang salamin. Ang salamin na nagsasabing, ang iyong halaga ay nasa labas mo, nasa pag-aproba ng iba. Ang lalaking ito ay isang pag-atake sa kanyang buong pagkatao. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kanyang kawalang interes. Ang kanyang kawalang interes ay mas masakit kaysa sa galit. Ang galit ay nangangahulugang may pakialam pa siya. Ang kawalang interes ay isang black hole. Walang bumabalik. Ito ang psikolohiya ng anxious avoidant trap. Isang sayaw ng impyerno. Siya, ang anxious, ay nangangailangan ng palagiang pagpapatunay. Ang bawat katahimikan ay isang banta ng pag-abandona. Kaya't siya ay kumakatok, sumisigaw, gumagawa ng eksena. Anumang reaksyon ay mas mahusay kaysa sa wala. Siya naman, ang avoidant, ay takot sa pagkasakal. Ang kalayaan at espasyo ay kasing halaga ng hangin. Ang bawat paghingi niya ng atensyon ay nararamdaman niyang isang pag-atake sa kanyang kalayaan. Kaya siya ay lumalayo, nagtatayo ng mas mataas na pader, humahanap ng katahimikan. Ang kanyang paglayo ay nagpapatunay sa kanyang takot. Ang kanyang pagkatakot ay nagtutulak sa kanya na lumayo pa. Walang katapusang cycle. Walang nananalo, parehong bilanggo. Isipin si Maria. Siya ay napakaganda, matalino, at laging nakukuha ang gusto niya. Ang kanyang mga nakaraang relasyon ay puno ng drama, mga away na sinusundan ng matatamis na pagkakasundo, mga selos na nagpapatunay ng pagmamahal. Ito ang wika ng pag-ibig na alam niya. Pagkatapos ay nakilala niya si Leo. Si Leo ay kalmado, matatag, isang malalim na ilog, hindi isang nagngangalit na bagyo. Isang araw, sinubukan ni Maria ang lumang laro. Nagsimula siya ng maliit na away dahil sa isang walang kwentang bagay. Inaasahan niya ang pagsabog, ang mga tawag, ang mga pakiusap, ang pamilyar na sayaw ng paghabol. Ngunit wala siyang natanggap. Ang sagot ni Leo ay katahimikan. Hindi ito isang galit na katahimikan. Hindi ito isang laro. Ito ay isang hangganan. Sinasabi niya, hindi ako sasali sa kaguluhang ito. Para kay Maria, ito ay parang isang sampal. Ang kanyang sandata
Ang emosyonal na manipulasyon ay naging walang silbi. Natuklasan niya na ang lalaking hindi natatakot na mawala ka ay immune sa iyong mga lason dahil ang kanyang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa iyo. Ito ay isang internal na proyekto at dito nakasalalay ang katotohanan. Ang pinakamalalim na takot ay hindi tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa iyo. Ang kanyang pagiging kumpleto ay nagpapakita ng iyong mga butas. Ang kanyang kapayapaan ay nag-iilaw sa iyong kaguluhan. Hindi ka natatakot na mawala siya. Natatakot kang harapin ang sarili mo kapag wala na siya para pagtuunan ng pansin. Ang kanyang pag-alis ay hindi nagiiwan ng isang butas. Tinatanggal lamang nito ang takip sa butas na matagal nang naririyan. Kaya, paano mo haharapin ang ganitong uri ng lalaki? Paano mo babawiin ang iyong kapangyarihan? Ang sagot ay simple, ngunit napakahirap. Itigil mo ang paglalaro. Huwag mong subukang gawin siyang takot na mawala ka. Sa halip, maging babae kang hindi natatakot na mawala siya. Punan mo ang iyong sariling mga butas. Maging sarili mong sentro. Kapag ang iyong kaligayahan ay hindi na isang panlabas na bagay na kailangan mong habulin, kundi isang panloob na estado na iyong nililinang isang kakaibang bagay ang mangyayari. Ang kanyang kapangyarihan sa iyo ay maglalaho. Hindi mo na siya titingnan bilang isang banta o isang gantimpala. Makikita mo siya kung sino talaga siya. Isang tao lamang na may sariling mundo at baka sa espasyong iyon na walang laro at walang takot. Ang isang tunay na koneksyon ay maaaring magsimula. Ngunit kahit hindi, ayos lang. Dahil hindi mo na siya kailangan para maging buo.